Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jonel Sunga, of course. So for today's vlog, another informative vlog na naman ang aking isi-share sa inyo. And this time is all about, guys, nga naman ipag-uusapan natin yung isa sa mga features ng GCash. Kumbaga pwede nating makatulong sa ating mga expenses, lalo na ngayon, no? Talagang mahirap ang buhay. So kailangan natin ng mga online app na pwede makatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na mga gastusin. Siyempre, ang tinutukoy ko is yung tinatawag natin na G-credit ng GCash. So ayan. So from the word itself, no, credit. So baka sabihin nyo, ay, utang na naman. Ang ituturo ko sa inyo is advantage or yung mga pros ng pagkakaroon ng G-credit sa GCash. Sa akin kasi guys, talagang ang laking tulong ng G-credit noon. Kasi di ba lahat naman ng mga transactions natin, kahit even yung mga pag-shopping natin is online na. Ang kagandahan dito sa G-credit guys, pwede kayong magbayad kahit wala pa kayong cash. Ayan, yun yung isa sa mga advantage ng pagkakaroon ng G-credit. Kumbaga pwede kayong, halimbawa, sabihin natin malayo pa yung inyong sahod, pero may gusto na kayong bilhin na isang item sa, halimbawa, sabihin natin sa online shop, kulang kayo ng budget sa mga groceries, or nagkulang kayo ng budget, halimbawa, may okasyon kayo na get together ng inyong family or friends, wala pa kayong budget. So, dito na ngayon papasok ang G-credit. Pwede niya kayong tulungan na i-budget yung inyong mga expenses. Pero na guys, sa lahat naman ng mga loans or lahat naman ng mga credit na sinasabi natin na online is may mga charge. Ang ano lang dito kasi guys, hindi siya pwedeng convertible sa cash. Yan. Kumbaga ano lang siya, online payment, hindi lang basta online, kahit sa mga shopping, magsha-shopping kayo, mag-grocery kayo, pwede nyo ipambayad ito. Basta yung pambibili nyo is may QR code, yan. QR scan something. Pwede nyo ipakita yung QR nyo or pwede kayong magbayad through QR. G-credit kasi guys, para sa mga bago, no, paano nga ba na-attain or na-avail itong G-credit? Pwede inyong pataasin ang inyong G-score na tinatawag sa GCash para ma-avail nyo ang mga features ng GCash. So G-score kasi makukuha to kapag lagi nyo ginagamit yung inyong GCash. Yung GCash overall, hindi lang naman basta G-credit. Lahat ng mga features, especially yung G-save, online payment, yung mga bank transfer, mga loads, especially mga bills, no? Ako kasi lagi akong nagbabayad ng mga bills dito. At meron din akong nakasave sa G-Save para tumaas lalo ang inyong G-score. At kung mataas na ang inyong G-score, ayun, ma-avail nyo na lahat ng mga features ng GCash. At isa sa mga ito ay ang G-credit. So ayan guys, papakita ko lang sa inyo yung aking G-credit. Ayan, meron na siyang 50,000 pesos. Ito na yung pinaka-maximum na pagkakaalam ko kasi tagal ko na gumagamit ng GCash. So matagal na rin itong 50,000 ko na G-credit. Kumbaga nahinto na siya dito kahit ginagamit ko na siya lagi. So ang starting ko is, nag-start ako sa G-credit, parang ano pa lang 6,000 pa lang ata. Depende sa paggamit mo, no? Paggamit mo ng GCash. Kapag tumataas yung G-score mo, doon din tumataas yung credit limit mo sa G-credit. Ang kagandahan dito guys, halimbawa, ginamit nyo na yung G-credit pang payment online. Halimbawa, bumili kayo ng cellphone sa isang store ng kakahalaga ng 20,000 pesos at meron kayong G-credit or credit limit na 50,000 pesos. Ang mode of payment is hindi mo babayaran ng buo ang inutang mo na 20,000 pesos. Bagkus, meron siyang tinatawag natin na minimum amount due. Ayan. Minimum amount due meaning hahatiin ng G-credit yung payment depende sa laki dito. At depende sa amount kung magkano yung inutang mo at hahatiin niya partially in 2 months kung hanggang gaano kalaki yung babayaran mo monthly. Hindi siya buong 20,000 pesos. So, ibig sabihin, hindi ka mahirapan na bayaran yung buong 20,000 pesos kapag nag-avail ka ng G-credit. Yun yung isa sa nagustuhan ko dun kasi hindi ka mahirapan magbayad. So, yan guys, ginagamit ko to sa pambayad ko sa online, sa online shopping, tapos sa mga grocery, sa mga restaurant, halos lahat talaga guys. Kumbaga meron ng QR yung mga establishment na pinupuntahan natin, especially mga food court, mga fast food, mga groceries, mga restaurant, mga bills, yan. I-scan nyo lang yung inyong GCash, yung QR, tapos merong option doon na payment through G-credit, yan.
Yun yung kagandahan doon, may mga options ka na pwedeng pagpilian ng pagbabayad. So, very convenient talaga yung paggamit ng G-Credit. Laking tulong talaga nito. So, as long as na maganda yung pagbabayad mo, hindi ka delayed, mas maganda guys, tip ko sa inyo, at least 3 to 5 days na kapag naka-avail kayo ng G-Credit, at least 3 to 5 days before the due date, doon kayo magbayad para lalong tataas yung credit limit nyo. Kumbaga kahit saan, kumbaga gusto nyo lang gamitin kahit hindi naman emergency, no? Kasi the more na ginagamit nyo siya, syempre may interest din siya, magbabayad din kayo ng interest. Pero if sa akin kasi ginagamit ko lang siya just in case of emergency, lalo na pag grocery, no, wala pa akong budget pero gusto ko na syempre mag-grocery para sa aking mga expenses dito sa bahay, dito ko lang siya ginagamit. So ayan guys, so hopefully nakatulong tong vlog ko para sa inyo. Lalo na yung mga gumagamit ng GCash at G-Credit na tight pa yung budget pero kailangan nyo nang gumastos. So, ayan. And if nagustuhan nyo yung video ko, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So, thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.